Nakatakdang magtipon dito sa Gensan sa susunod na taon ang mahigit sa 4,000 opisyal at miyembro po ng Alpha Phi Omega Fraternity and Sorority. Para po yan sa kanilang ika-29 na National Biennial General Assembly. Kaya ngayon pa lang, pinaghahanda na ito, lalo at makakatulong ito sa mga negosyo dito sa Gensan. Papatrol, Francis Canlas. Aasahang dadagsa sa May 26 hanggang 28 sa susunod na taon ng mahigit sa 4,000 mga opisyal at miyembro ng Alpha Phi Omega dito sa General Santos City. Ito ay bilang bahagi ng 29th National Biennial General Assembly ng APO. Dadalo ang mga delegado mula sa iba't ibang chapter sa bansa, maging sa US, Europe, Middle East, Asia, Australia at New Zealand. Kaya ngayon pa lang paghahandaan na ito ng Gensan chapter na siyang punong abala. Unang pagkakataon din na idaraos ito sa syudad. Leads came from General Santos and from Davao. So, nanalo ang General Santos, overwhelmingly chosen by the General Assembly, simply because may liquor ban sa Davao, no smoking sa lahat ng lugar, may speed limit yung mga kalye. It's gonna be the biggest convention in Gensan ever. And this is also, on the part of Alpha Phi Omega, the best in BJA ever. Dalawang lokasyon ng pagdarausan ng assembly, ang General Santos City Gym para sa mga alumni at ang Pacman Gym sa Barangay Tambler para sa collegiate members. Dahil dito, aasahang makakabenepisyo ang mga hotel, kainan at iba pang negosyo sa syudad, maging ang sektor ng turismo sa Gensan at karatig lugar gaya ng Sarangani Province at South Cotabato. The city, the restaurants and hotels of the city are all fully booked. Some of the restaurants are closing at 10 o'clock in the evening kasi naubusan na sila ng pagkain, naubusan na sila ng beer, at wala na silang maibenta. So that's the kind of economic influx na darating dito sa Gensan. Inilunsad na rin ang website ng pagtitipon. Makikita sa www.aponbga2017gensan.com ang mga mahahalagang detalye na may kaugnayan sa General Assembly. Strengthen the brotherhood. We get to talk about the amendments to our code of bylaws if there are laws that needs to be refined, if there are rules that needs to be amended. These are the things that we discuss before the floor, the general plenary of our organization. How to improve on recruitment. So, counting back, we are now just 9 years moving towards the centenary of Alpha Phi Omega. So we have a lot of programs planned, no? So that our Alpha Phi Omega will be what it was envisioned to be in 1925 by 2025. May mahigit 100,000 miyembro mula sa 250 chapter sa bansa ang APO. Nasa 1 milyon naman ang mga miyembro sa buong mundo. Nabuo sa Lafayette College sa Pennsylvania sa Amerika noong 1925 ang APO. Sa halos 100 taon, naging aktibo ang organisasyon sa pagbibigay serbisyo sa komunidad, gaya ng bloodletting, medical at dental missions, pagtulong sa brigada eskwela, pagtatanim ng punong kahoy, paglilinis sa paligid at feeding program. Francis Canlas, ABS-CBN News.